Ang mga ilog at anyong tubig na umiikot sa buong mundo ay naging dugo. Ang mga tao ay nangatakot na iniisip na malapit ng katapusan ng mundo. Ating tingnan ang salita ng Diyos. Ang mga nangyayari bang ito sa buong mundo ay isang bagay na propesiya? Maligayang pagdating mga mahal na kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia. Narito ang propetikong babala na dapat nating malaman. Sa Saudi Arabia, may isang video na kumakalat sa internet ng mga anyong tubig na naging dugo. Narito na tayo sa mga huling panahon. Ang ilan ay nag-react na ang Diyos ay nagbubuhos ng kanyang galit sa mundo. Ang iba naman ay sinasabi na ito'y patay lang na tubig na nakulayan na nagdala ng pag-aalala na ito'y isang pagpukaw sa mga tao mula sa Diyos. Kasunod ng pagsalakay ng mga balang noong nakaraang Abril 2023 sa panahon ng Ramadan, sa Grand Mosque kung saan ay kinubkob ng napakalaking kawan ng mga balang. Ano ang maaring ibig sabihin nito na nais ihayag mula sa Biblia? Sa Russia, ang Siberian River ay misteryoso na naging kulay pula na kagaya ng isang dugo. Blood, and that's actually what it looks like. It's kind of spooky. There's some colorful folklore from this area among Siberian nomads that you cross a river of blood to enter into the afterlife, to go into the underworld. Satellite imagery does suggest that this river is surrounded by death. Within miles of its banks, there are little or no signs of life. It's just a death zone. No plants or animals. What is killing all this stuff? Sinubukan ng mga otoridad sa Russia na matukoy ang naging sanhi ng pagbabago ng ilog ng Daldikan na matatagpuan sa itaas ng Arctic Circle at dumadaloy sa bayan ng minahan ng Norilsk. Bakit ang lahat ng mga ilog ay isa't isang nagiging kulay dugo? Okinawa, Japan. Sinasabi ng independent.com.uk na ang Japanese River ay nagiging kulay pula na gaya ng dugo na nakakabahala sa mga residente. Nagsalita ang mga lokal na residente sa social media at inilarawan na ang umaagos na pulang tubig bilang isang malagim at makamandag. Ang dramatikong pagbabago ng kulay sa ilog nito ay nagdulot ng takot para sa pagtatapos ng panahon. Nagkaroon ng paliwanag sa likod nito mula sa BBC, ngunit sila ay kumbinsido na ito'y nagbigay sa kanila ng panginginig na ang Diyos ay nagpakita sa atin ng isang sulyap ng pagtatapos ng panahon at apocalypse. Sa Turkey, Israel365news.com, ang nakakamatay na lindol sa Turkey ay ang naging sanhi ng pagiging dugo ng ilog na ito'y gumawa ng hindi naaasahang pagbabalik tanaw sa naging unang salot sa Ehipto, kung saan ang ilog ay nagsimulang dumaloy. Ang kulay pula na tubig na hanggang ngayon ay hindi may paliwanag ang sanhi kung saan ang dugo na nagmula sa lupa na kahit ang mga kinaukulan sa gobyerno sa kaganapan sa Turkey. Sa China, WashingtonPost.com, sabi ng mga lokal na residente sa lungsod ng Wenzhou ay nagising ang mga tao na ang ilog ay kulay pula na gaya ng dugo. Mga alas 5 ng umaga, sinabi ng lahat ay normal, ngunit ang mga ilang minuto ang tubig ay nagsimulang magdilim at kalaunan ay naging kulay pula. Ang Wenzhou ay siyang sentro ng komersyo sa silangang baybayin ng China. Ito ay sentro rin ng pananampalatayang Kristiyano sa China at madalas na tinaguri ang bilang Jerusalem ng China. Pagkatapos na ang tubig sa ilog ay pumula, ang ilang residente ay nag-post sa social media na ang kulay dugo ng tubig ay tanda ng Armageddon. Another night, folks smelled something strange and then the Wenzhou River turned red, blood red, and nobody knows why. Sa Indiana, yeah, don't adjust your screen there. The river you see there really has turned red in northern Indiana. In Revelations, let the waters turn red.
and that's the end of time. Yeah. Wow. Reminds me of the Ten Commandments. A little bit, right? Yeah, absolutely. A little bit. Bakit natin nakikita ang gayong propetikong mga larawan ng paulit-ulit? Ipinaparating ng Diyos ang mensahe sa atin. Ipinahayag lang ng Diyos upang tayo ay gisingin. Sa Apokalipsis Kabanata 14, talatang 10, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na naghahandang walang halo. Anong ibig sabihin nito? Ang ibuhos ng walang halo. Sa lumang tipan ay madalas na ang simbolo ng puot ng Diyos ayon sa Isaias Kabanata 51 at mga talatang 17 hanggang 23. Noong unang panahon, ang alak ay madalas na hinahaluan ng tubig upang mabawasan ang tapang nito. At ang isang matapang na alak ay hinahaluan ng iba't ibang mga lamang gamot at pampalasa upang madagdagan ang nakakalasing na lakas nito. Ang walang halong alak ay kumakatawan sa puot ng Diyos na ganap na isa katuparan ng walang awa. Ito ang ikapitong salot ng Apokalipsis. Tulad ng mga Israelita na nasa lupa, noon nang babagsak ang mga salot, gayon din ang bayan ng Diyos na masasaksihan nito ang pitong mga salot. Ngunit ang mga tatanggap ng tatak ng Diyos ay protektado. Si Moses ay ginawang dugo ang tubig at tinamaan ang lupain ng Ehipto ng lahat ng uri ng mga salot na ito'y mararanasan ng mga nais tanggapin ang tatak ng hayop na gaya ng tinatanong ni Moses ang paraon upang hayaang malayang makalabas ang mga tao ng Diyos mula sa Ehipto. Gayon din ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 18 talatang 4, lumabas ka mula sa Babilonya, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusang kasama niya. Ang Babilonya kasama ng kanyang pinuno na siyang Antikristo. Ang mundo ng sangka-Kristyanuhan ay naniniwala na wala sila kapag ibinuhos ang pitong huling mga salot sapagkat sila ay lihim na kukunin o magkakaroon ng secret rapture. Ngunit hindi iyon ang sinasabi ng Biblia. Sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talatang 12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Kagaya ni Noah, iniligtas sila ng Diyos mula sa bagyo at baha at ang kanyang pamilya. Ang baha at bagyo ay kanilang naranasan ngunit protektado sila. Mga Gawa, Kabanata 14, talatang 22, daranas muna tayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Iniligtas ba ni Jesus si Hananea, Azaria at Meshach mula sa horno ng apoy o sa pamamagitan ng horno ng apoy? Iniligtas ba ng Diyos si Daniel mula sa yungib ng leon o sa pamamagitan ng mga yungib ng leon? Inalis ba ng Diyos kay Job ang pagdurusa o tinulungan siya sa pamamagitan nito? Kaya ang prinsipyo ng Biblia ay pinoprotektahan ng Diyos mula sa ating mga pagsubok at kapighatian. Juan 16 talatang 33, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Apokalipsis Kabanata 7 talatang 14. At sinabi niya sa atin, ang mga ito ay ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Walang secret rapture, walang makakapasok sa banal na templo hanggang hindi nagaganap ang pitong salot. Basahin natin ang pahayag mula sa Apokalipsis 15 talatang 8. Ang lahat ay napuno ng usok mula sa kaluwalhatian ng Diyos at walang nakagawang pumasok sa templo ng Diyos hanggang sa ang pitong salot mula sa pitong anghel ay natapos. Ang dugo ni Jesus ay nasa buong ministeryo niya. May dugo sa courtyard at may dugo sa banal na puok at mayroon ding dugo sa pinakabanal na puok. Nais mo bang matakpan ka ng katwiran ni Kristo? Nais mo bang mabuhay sa buhay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsuko sa Kanya? Kaibigan, pasakop ka sa dugo ni Kristo. Ngayon, gumawa ka ng mga desisyon para sa buhay na walang hanggan. Paki-type sa comment section, ako ay natatakpan ng dugo ni Kristo. Magsihanda para sa malapit ng pagbabalik ni Jesus. Patuloy lang natin tuklasin ang mga katotohanan dito sa Vince Traveler's Diary para sa mga programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.